Para sa Malacanang, ang testimonya ni Zaldico ay hearsay. Sabi-sabing walang saysay, kwentong lason, kwentong pinulot sa kawalan. Pero sa bawat hearsay na bibitawan niya, isang pangalan na naman ang nalalagas sa inner circle ng Pangulo. Boom! Kasunod ng mga video, bumagsak si Lucas Bersamin, the Little President. Kasunod si Amena Pangandaman, Budget Secretary. Sumunod sina Trigib Olayvar at Adrian Carlos Bersamin, mga undersecretaries. At ngayon, ang pinakamatindi, Justice Undersecretary Jose Jojo Cruz Cadiz. Hindi lang implicated, kundi binansagan pa bilang bagman ng Pangulo. Tumatanggap ng bilyon-bilyon umano mula sa mga delivery ni Zaldi para sa taas. Ito raw ba ang hearsay? Kung lahat ng naririnig mo ay fake, bakit parang lahat ng nasa gitna ng kwento nagre-resign? Sa harap ng kamera at palasyo, walang basehan, puro imbento, pabalikin nyo muna si Zaldi para magka-credibility. Pero sa likod ng pintuan, tahimik ang kilos. Kung nabanggit ka ni Zaldico, maghanda ka. Kasi sa administrasyong ito, ang hearsay may body count. At kung ang tingin ng Malacanang ay ang chain reaction ng resignations ay sapat para bawasan ang galit ng tao, para i-diffuse ang impresyon na lumalakas ang amoy ng korupsyon sa loob ng palasyo, nagkakamali sila. Dahil obvious na ngayon, hindi ito house cleaning, damage control ito. At pangit ang pagkakasulat ng script. Dahil kahit nagbitiw na si Martin Romualdez sa speakership sa Congress, huwag tayong magpaka-naive. Si Sandro Marcos pa rin ang majority leader. Siya pa rin ang may hawak ng baril ng kapangyarihan sa Kongreso. At halos lahat ng politikong binanggit ni Zaldico, mula apari hanggang hulo, nananatiling nasa posisyon. May hawak na kapangyarihan at hindi man lang nababalutan ng imbestigasyon. Kaya sino ba talaga ang niloloko ng palasyo? Tayo ba o ang sarili nila? Kasi kung ang intensyon ng mga resignation ay patahimikin ang tao, pakalmahin ang perception o tapyasin ang galit, then they misread the country completely. The more they purge the pawns, the more the public sees the king. The more they insist hearsay, the more the resignation scream may tinatago. At lalo na ngayong lumalabas ang pangalan ni Yusek Jojo Cruz bilang umano'y tagatanggap ng bilyones para sa taas. Ang tanong ng bayan ay mas malinaw kaysa dati. Kung hearsay ang lahat, bakit parang totoo ang takot? Kung walang bahid ang Pangulo, bakit ang bilis niyang maupos ang paligid niya? At kung wala siyang alam, bakit lahat ng daan ng pera, testimonya at koneksyon, doon pa rin sa Malacanang ang diretsyong bagsak? Sa dulo, hindi na si Zaldico ang nagdidikta ng narrative. Ang kilos ng gobyerno ang nagkukumpirma. A government collapsing in slow motion. A palace cleaning house without admitting the house is burning. And every resignation is a confession. Every silence is an admission. Every name that disappears tells the same story. That corruption trail doesn't end with the witnesses. It ends with the one they were delivering the money for. Another day, another regal POV.